First Sunday of the month of December, the last month of this year, 2023. Ilang tulog na lang po at 2024 na. Now, kung magbabalik tanaw nga po tayo, kamusta na po kayong talaga? If you will just be honest with yourself, kamusta na po kayo in how you live your Christian life? Kamusta na tayo? Tayo po ba'y talagang lumalago? Tayo po ba ay kumikilos ng ayon sa kanyang kalooban, or we are still the same? Okay? Now, hayaan niyo po ng pag-aaralan natin na magbigay sa atin ng kaunting kalbit, ika nga, no? Sapagkat tayo po na mga Kristiyano, pakitaas nga ang kamay lahat ng nakatanggap sa ating Panginoong Hesus, lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Praise God, praise God. I hope ganun din po sa inyong mga tahanan. At nitong mga nakaraang buwan, pinag-aaralan po natin ang pagiging tunay na alagad ng ating Panginoon. Ang pagiging disipulo ng ating Panginoon, tagasunod niya. Madalas po nating matalakay yung salitang disipulo or disciple in English. At napag-aralan po natin na ang disciple ay isang learner, isang student, or pupil. At dapat ang isang disipulo, yung sumusunod talaga sa Panginoon, ay open talaga siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Don't ever forget that faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Now, yung salita pong disipulo, actually, ay makikita po natin yan ng 2 beses sa Old Testament, 291 times sa New Testament, at sa aklat po ng Mateo, 73 times. 73 times. Nangangahulugan lamang na ang salitang disipulo ay mahalaga para sa Panginoon. Kasi you can just imagine na 291 times niya itong binanggit sa kanyang salita. So that's how important a disciple is to the Lord. A follower is to the Lord Jesus Christ. Sa aklat po ng 1, binanggit po ni Jesus ang ilang bagay na magpapatunay na ang isang mananampalataya, yung tumanggap kay Jesus, ay maituturing na isang tunay na disipulo. Paano ito mapapatunayan? Hindi lahat ng mananampalataya, sad to say, ay nag-a-act as a disciple. Yung iba kasi, kontento na lamang silang makinig ng salita ng Diyos, umattend every Sunday service, umattend ng prayer meeting, pero hanggang ganun na lamang. They don't even think of going beyond their Christian life. Kasi masasabi natin na kung gusto natin talagang maging kalugod-lugod sa Panginoon, we must live a life of a disciple. Talagang sinusunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Are you hearing me? Now, tingnan natin kung anong in-expect ng Lord sa atin. We have seen kung anong ginawa niya para sa atin. He came from heaven to earth, at siya po'y pinanganak sa isang sabsaban, a very humble Lord. Dahil kung Lord talaga at King, dapat ipinapanganak po yan sa marangyang lugar, sa class A na hospital or even hotel, pag talagang can afford. But Jesus, the ruler of the universe, chose to be born in a manger. Sabsaban, kung saan talagang napakaraming mga hayop nung time na yon, na ika nga ay nagdumi doon, so mabaho ang lugar na yon, pero He chose na doon siya ipanganak. Nakita natin kung paano niya tinupad ang kanyang pangako na siya ay maging tagapagligtas natin. Although He was without sin, He became sin for us, for you and for me. Inako niya lahat ng kasalanan natin at kasama yun na naipako sa krus. So Jesus was born to die. So anong in-expect niya ngayon sa atin? Of course, salvation is free. But as a disciple, a true follower of the Lord Jesus Christ, it actually costs more. There is always a price to pay. You've got to sacrifice for the Lord. Kanina, sinasabi sa atin ng worship leader, kung mahal natin ang Lord, pumalakpak tayo. Kung nagmamahal tayo sa Panginoon, sumigaw tayo ng hallelujah. It's so easy to say those words and to do those things, yung clapping of hands. But in reality, in truth, sa puso mo,
Nakikita ba ng Diyos yung ine-expect niya para sa atin? You see, I've said this time and again, time is really running out for us. We are really living in the end of the end times. Nasa tip na tayo ng katapusan ng mundo. Marami ngayon sinaselebrate nila yung Christmas, magpa-party, magre-reunion, magmo-malling, and so on and so forth. Pero puro pansarili lamang. Pero nakakaligtaan nila ang kahalagahan talaga at ang importance talaga ng Christmas season. Yes, I admit, hindi po talaga ipinanganak si Jesus ng December 25. No. Most likely, pinanganak po siya summer season dahil ang December po ay napakalamig sa kanilang lugar. So, makikita natin nung siya pinanganak, nangusap na ang mga anghel doon sa mga shepherds na nagpapastol ng kanilang mga tupa. So, this proves actually na hindi siya pinanganak ng December. But just the same, kailangan nating i-celebrate. We know na kailangan nating i-celebrate. Now, anong in-expect ng Lord sa atin? Because He expects something from us. Now, what Jesus expects from His disciples? Ito po ang ating tatalakayin. Kung ikaw ay talagang nagmamahal sa Panginoon at talagang gusto mong maluwalhati ang pangalan niya sa buhay mo, gusto mong makilala siya ng sanlibutan, huwag na tayong lumayo ng pamilya mo kung sakasakaling ikaw pa lamang ang nakakakilala at tumanggap kay Jesus. Isama na natin dyan yung mga classmates mo na hanggang sa ngayon nagpapasarap lamang sa buhay. Isama na rin natin dyan yung mga office mates mo, yung mga kadil mo sa business mo. Kapatid, anong in-expect sa atin ni Jesus? Now listen to this. Number 1, as His disciples, Jesus expects us to bear much fruit. Yan ang inaasahan niya sa atin, to bear much fruit. Na tayo po'y mamunga ng hitik at sagana. Hindi lamang basta bunga na mangilan-ngilan, kung hindi hitik at sagana. Are you bearing fruit? That's the question for us now to answer. Sa John 15:16a, nakasulat po. Sabi ni Jesus, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear much fruit. Fruit that will last." Are you bearing fruit? Naglalas ba yung fruit mo o nalaglag na? Because of the so many circumstances that you are dealing with, problems and even challenges that you encounter. How is your fruit, kapatid, kaibigan? Listen, ang saganang pamumunga ay katunayan lang po kung bakit niya tayo pinili. Why He chose us? Upang tayo po ay mamunga ng sagana. Ang tanong, in what areas should we bear fruit? Ang unang sagot po dyan, we bear fruit in character and behavior. May pagbabago na po ba sa ating karakter? Sa ating pag-uugali? Dati-rati alam mo na ikaw ay laging nagmumura, kagaya ko. Nabago na ba yon? Instead of cursing, praise na ba ang lumalabas sa bibig natin? Or is it still the same? Dati-rati magagalitin ka, konting ano pa lamang, talagang gusto mo makipagsuntukan na. How are you right now? Na-change na ba ito? Na-transform na ba ito? Inaasahan ng Diyos, actually kapatid, kaibigan, na tayo po ay magbago sa ating character, sa ating pag-uugali. Kamusta ka na? Dati ba ikaw ay mapulain, kagaya ko din? Pinipintasan ng bawat makita? Or now you have changed for the better? Kamusta ka na, kapatid? Are you bearing fruit? O hanggang sa ngayon kung mamula ka, gayon na lamang? Kung mambuli ka, gayon na lamang? Nambubuli ka pa rin ba? Ito yung mga paalala sa atin actually ng ating Panginoon dahil ang kagustuhan niya talaga sa atin, tayo po ay magbago upang tayo po ay mamunga ng hitik at ng sagana. Kung tayo po ay mananatili kay Jesus, tsak na mababago po ang ating pananaw. Tsak na mababago po ang ating pagtrato sa ating kapwa. Mababago ang ating character at ang ating pong pag-uugali. At ang mga ito'y magiging salamin ng ating pong relasyon sa ating Panginoong Yesus. So we better watch out, not because Santa Claus is coming to town, but because Jesus is coming soon. You better watch out. Rapture is about to happen, to unfold before our eyes. You better watch out. Of course, pwede mong sabihin sa akin, no, nobody sees me doing this or that. But Jesus
your Lord, who is omniscient, knows what you are doing in secret. So you better watch out. Sabi mo sa katabi mo, you better watch out. You better not cry. Because Jesus is coming to this world again. With His rewards. With His rewards for those people who are really acting their lives as disciples of Him. Doon po sa book of John, chapter 15, verse 4. Listen to this, ang sabi ni Jesus, remain in me. Remain in me. Manatili kayo sa akin. Mag-abide kayo sa akin, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. What a wonderful statement from the Lord. Because apart from Him, we can do nothing. That's the truth. That's no lie coming from the mouth of Jesus. So we should all remain in Him. Ngayon, patapos na ang taon. Maaring nitong mga nakaranas ka ng mga pagsubok at gusto mo nang bumitaw. But Jesus is with you. He will never leave you nor forsake you. Remain in Him. Continue to be grafted in Him. Nang sa ganon, maranasan mo pa rin yung pag-flow ng Kanyang grace and mercy and favor and blessing sa life mo. Remain in Him, kapatid kaibigan. Secondly, we bear fruit by making new disciples. Ito po ang team natin. Go and make disciples. How are you now, kapatid kaibigan? Ilang beses na po natin napakinig, bago pa man po tayo nag-anniversary noong August, actually napapakinig na po natin that we should go as followers of the Lord and make disciples. And I appreciate it really pag meron tayong mga kasamahan, even students, na nakakapagsama ng kanilang mga kaibigan sa lugar na ito upang makapakinig ng salita. Yan ay isang pogi points nyo sa Panginoon. Ika nga. Now, kapatid, we bear fruit by making new disciples. Ang sabi ni Jesus again sa John 15:16a o 6a, but I chose you, ang sabi niya, sabi mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Hindi ba nakakatuwa yun? Di ba nakakamangha yun? Sino ba tayo actually para piliin tayo ng Diyos? Maaring nag-a-apply nga tayo sa trabaho, hindi tayo tinanggap eh. Hindi tayo pinili eh. Maaring nag-a-apply ka sa eskwelahan para matanggap ka sa enrollment pero hindi ka napili eh. Pero ang good thing is this, kapatid kaibigan, kahit na hindi ka piliin ng mga gusto mong kaibiganin, ang good thing, pinili ka ng Diyos. And I don't care kahit ako po ay hindi piliin ng sanlibutang ito. Basta piliin lang po ako ng Panginoon, that's more than enough for me. At dapat ganun din po sa inyo. Ang sabi ni Jesus, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. So ibig sabihin, nung pinili niya tayo, meron siyang gustong pagkagamitan sa atin. Ang matindi sa totoo lamang, madalas po nagpapagamit tayo sa tao, and bottom line, at the end of the day, nagsisisi tayo. May regret tayo. Bakit pa natin ginawa yon? Di ba? Pero ang Diyos merong gustong ipagawa sa atin, at ito'y para sa ating ikabubuti. For us to go and bear fruit, fruit that will last. Ang book of John, chapters 13 to 15 po actually, ay nasa konteksto ng pagmimisyon. Sabihin po natin, misyon. So ito'y nangangahulugan na kailangan po nating i-duplicate yung ating sarili. Yun ang ating fruit. Yung tao, kaibigan natin, o whoever na tatanggap sa Panginoon and to make them disciples and for those people to make disciples as well for the next generation to come. Yun ang gusto ng Lord sa atin. Yun ang inaasahan niya sa atin. Inaasahan natin na tayo pupunta sa langit upang makasama natin muli ang Panginoon. Praise God. Kung talagang tinanggap mo siya, then patungo ka sa langit. Pero may inaasahan din siya sa iyo. The battle actually is not yet that finished. Kasi marami pa tayong mga mahal sa buhay, actually, pamilya natin, kamag-anak natin, best friends natin, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon, hindi pa rin nila tinatanggap. At dapat po nating gawa ng paraan sa tulong ng Holy Spirit na ito po ay ating maisakatuparan. So, nangangahulugan lamang yung John chapters 13 to 15 na kailangan talaga nating i-duplicate yung ating sarili. And what an opportune time for us all. Kapatid, living in a free country, na i-share natin sa ating mga classmates, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, especially now na talagang usong-uso, tradisyon na yung reunion, yung good news, yung tunay na good news. And that is the birth of our Lord Jesus Christ.
Siya ay pinanganak para may pako sa krus, para iligtas ang lahat ng mananampalataya sa Kanya. So kapatid, ang gumawa ng disipulo ayon sa Great Commission ang atin pong layunin sa mundong ito. At inaasahan yan sa atin ng Panginoon. Again, let's go back to our theme. Yung text natin sa ating theme, found in the book of Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Ito ang sabi ni Jesus. Pakinggan niyong mabuti. Huwag niyong tulugan, please. Ang sabi niya ito, therefore go, action word, and make another action word. He did not say, go and sit. Go and just listen. No. Ang sabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Surely, sigurado. Hindi ka dapat mabalisa. Hindi ka dapat magkaroon ng pag-aalinlangan. Hindi ka dapat magduda. Sinabi niya, gagawin niya. Tandaan po natin yan. So kapatid, ikaw na nakikinig, maging sa inyong tahanan, kung sakaling ikaw ay estudyante, tandaan mo itong mabuti. Ang iyong eskwelahan, ang iyong mission field. Are you hearing me? Kaya nagtayo po tayo ng CHAMP, Christ Ambassadors for Peace. Binubuo yan ng mga estudyante upang maging instrumento sila ng Panginoon para mas marami pa sa kanilang mga kamag-aralan makakilala sa Panginoon. Tandaan natin, ang sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Gusto kong dagdagan, ang Kristiyanong kabataan ang tunay na pag-asa ng ating bayan. Pag hanggang sa ngayon wala pa sa iyo si Kristo, wala kang takot gumawa ng masama. Pag hanggang sa ngayon wala pa sa iyo na kabataan, estudyante, ang takot sa Panginoon, madali para sa iyo ang manulad na lamang ng isusulat ng iyong katabi pag finals examination na. Madaling gumawa ng masama, madaling matukso. Pero kapatid, kaibigan, inaasahan ng Panginoon na maging magandang halimbawa tayo sa ating klase, maging magandang halimbawa tayo sa ating eskwelahan, para na sa ganun makita nila yung kaibahan natin sa karamihan. At magkaroon sila ng curiosity at makapagtanong sila, bakit kakaiba ka? And then, it's an opportunity for you to open the door of sharing God's word to these people, whom you, I suppose, love and are concerned with. Kapatid, kung sakali naman, ikaw ay isang empleyado ng isang kumpanya, of course, hindi lamang naman po pwedeng ikaw lang ang empleyado doon. Maaring may kasamahan ka. O palagi na natin wala, paano na may-ari ng pinapasukan mo? Ito'y pagkakataon din na i-share mo ang Word of God because where you are, your workplace is your mission field. Always remember that. Yun ang ina-expect ng Lord sa atin. Hindi yung papasok lang tayo, maaga, hindi tayo magpapalit, gagawin natin yung trabaho natin, and then that's it. Tapos na. Tapos na. So you are just after your salary. Pero yun actually ay napaka-superficial na actually reason for us to work. Kaya tayo nagwo-work, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ibahagi ang kanyang salita sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Nandyan pa ba kayo? So i-share natin si Jesus sa ating workplace. Kahit na malayo yung ating work. Kahit na hindi sila dumalo sa lugar na ito. That's okay with me. That's okay with the Lord. Ang importante sa Panginoon ay pinufulfill natin yung expectation niya sa atin. And that is to go and make disciples of all nations. I-share natin ang mabuting balita. Praise the name of the Lord, our God. Now, halimbawa naman, ikaw ay isang negosyante at meron tayong mga kasamahan na negosyante o ikaw ay nasa abroad, then that is your mission field. I-share mo si Jesus sa kanila. Marami tayong gustong pag-usapan sa panahong ito. Nangunguna ngayon ang breakup ni Katniel. Napatawa kayo dahil alam yung balitang-balita. Kahapon, actually, nanood ako ng TV Patrol dahil paminsan-minsan doon ako kumukuha ng idea na pwede kong i-input sa akin pong sermon o preaching. At balita kahapon, nung napabalita na itong breakup, naku grabe, ang daming umiiyak. Nag-aabang ng jeep, umiiyak. Nakasakay sa jeep, umiiyak. Kahit saan naroon, umiiyak. Bakit? Kasi nasaktan ng kalooban nila sa paghihiwalay ni Daniel at ni Catherine.
share natin si Jesus. Kung na-share natin tong breakup, kung na-share natin tong yung napanood ko rin kagabi, yung ipinalabas actually yung ads, ang tawag dito, station ID ng Channel 2, abay, nung pinalabas, nasa 3 million kagad, nag-trending kagad. Nako, grabe, no? Imbes na yun ang i-share natin si Jesus. And by the way, sa turo at gabay ng ating Panginoon, nakagawa si Kuya Jer. Where are you, Kuya Jer? And of course, sa pangunguna rin ni Ate Angel sa pag-arrange ng kanta, meron na po tayong station ID. At magte-trending din yan. Kasi si Jesus din ang laman yan, di ba? And I believe, makakasampu tayo pag ipinalabas na natin yan. 10,000, at least 10 million. Praise God. Anyway, kapatid, ngayon ang tanong sa atin na ito, ano ang magandang maidudulot ng ating pamumunga kay Kristo? Kung sakaling ako'y mamunga, then what? What's next? Ano ngayon? Well, of course, meron pong magandang maidudulot yan sa inyo. Excited ba kayong malaman yon? Ang sagot po dyan actually, mababasa po natin sa John chapter 15 verse 8. Listen, ang sabi ni Jesus, pag tayo namunga, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So, ito po yung evidence. Ito ngayon yung prueba na tayo ay talagang masasabing disipulo ng ating Panginoon kapag tayo po ay namunga at nabibigyan natin actually ng kaluwalhatian o glory ang ating amang nasa langit. And I believe gustong-gusto natin yon. Well, kung gustong-gusto mo, gawan mo ito ng pagkilos. Aksyonan mo ito. Hindi po pwedeng gusto ko lang. Gustong-gusto ko yung cake, pero hindi mo naman tinitikman. Wala. Di ba? Pag gusto mo, gawan mo ng paraan. Gustong-gusto mo halimbawa, ikaw ay isang binata, gusto mo yung kaklase mo dahil type na type mo, hindi po pwedeng gustong-gusto mo lang. Kailangan talaga umaksyon ka. Kaibiganin mo at ligawan. Amen? Ba, parang hindi marunong man ligaw mga kalalakihan ngayon. Kayo mga kababaihan, amen kagad, kita mo na? You see, we live to worship and glorify God. Nakikinig pa ba kayo? Sabihin natin, I live to worship and glorify my God. Ipamuhay mo yan, kapatid. Sinasabi nga sa kanta, araw-araw ay Paskong lagi. Nagpapasalamat tayo sa kapanganakan ng ating Panginoon, and what a joy it is. Pagdating pa lamang ng December 1, iba na kagad yung atmosphere. Actually, sa Pilipinas, September pa lamang. Katapusan pa lang actually ng August, may nagpapatugtog na ng mga Christmas carols. Christmas songs, di ba? Ibig sabihin talagang gustong-gusto natin mga Pilipino ang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoon. Pero hanggang doon na lang ba? Naalala ko tuloy yung mga Magi, coming from the east, nakita nila yung star, gumagalaw, kakaiba ito Sinundan nila. And then pagdating nila sa Jerusalem, anong sabi nila? Where is he who has been born King of the Jews? Nalaman ni Herod ang mapagpanggap na hari dahil hindi naman talaga siya tunay na hari. Dahil hindi naman siya pinanganak ng isang hari. Nung malaman niya yon, anong sabi niya? Saan ba ipinanganak? Yung Kristo. Ang hinahanap ng mga pantas ay yung hari ng mga Hudyo. Ang sabi naman ni Herod ay, saan ipinanganak? Ang Kristo. The Messiah, the Anointed One, the King, Christ the King, Cristo Rey. Talagang gumawa sila ng paraan, kapatid, para hanapin nila si Jesus. Para ano? Para magbigay ba ng regalo? Dahil may dala silang regalo No! Para ba makipag-party? No! Para ba kumanta doon sa lugar kung saan nila matatagpuan si Jesus? No! Anong ginawa nila? Ba't sila nagpunta? Bakit sila naglakbay ng napakahabang panahon? For how many miles ang kanila pong pinaglakbayan? You know what? To worship Jesus. Ang sabi nila, where is he who has been born King of the Jews so that we may worship him, come to him and worship him. Kapatid, kaibigan, secondly, Jesus expects as his disciples that we love one another.
Sabi mo nga sa iyong katabi, mahal kita sa Panginoon. Hey, mean what you say and say what you mean. Don't just say it. Say it with love, oozing from your heart. Sabi mo ngayon sa katabi mo, mahal talaga kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Sabi mo yon. Teka muna. Ipaulit ko sa inyo. Sandali lamang. Ngayon, humanap ka ng katabi, tingnan mo sa mga mata at sabihin mo sa kanya, mahal kita sa Panginoon. Jesus. Okay, sabihin mo ngayon sa kanya, kaya bayaran mo na utang mo. Nalimutan na. Listen, may I have your attention please? So as these disciples, Jesus expects us to love one another. No wonder. Kasi sa totoo lamang, isa sa mga sinabi niya, love your enemies. Pray for those who persecute you. So it's no wonder na sabihin niya, love one another as I have loved you. Yun ang kadugtong nun eh. Now, ang pagmamahal sa kapwa, mananampalataya ay isang katangiang namumukod-tangi sa isang disipulo. Kahit na alam mo, actually na ito, laging may tantrum ito eh. Laging, sabi nga nila, may S ito eh, or sumpong eh. Pero nandudun pa rin yung pangunawa mo sa kanya. Mahal mo pa rin siya, kahit hindi na kaibig-ibig. Yung bang tipong ika nga nagsasayang lahat, pero parang siya ay atubili. Parang siya ay out of place. Maligalig. Narinig ko yung isang salita, maligalig. Di ba? Pero dapat pa rin natin silang mahalin. Amen? Kahit alam mong yabang. Sabi nga nila di ba, mga Batanggenyo daw kahit walang pera, basta mayabang, okay na yun. Mahalin pa rin natin yung mga taong yun. Yung mga nakakapanakit ng ating kalooban, mahalin pa rin natin. Alam mo, sa totoo lamang, kasi iba't iba yung ating upbringing eh. Yung ating educational attainment eh. Di ba? May nakatapos, may alam mo na, doktor, meron nakatapos ng masteral, college. Yung iba, sa totoo lang, kahit grade 1, hindi natapos eh. Di ba? Para nakakatawa siya, pero totoo. Pero hindi nangangahulugan na hindi na natin mamahalin yun. Yung hindi nakatapos, dapat mamahalin pa rin natin. Hindi porkit ang suot niyang damit tuwing siya dadalo ay yun, at yun pa rin, ay lalayuan na natin. Kailangan ipakita pa rin natin yung pagmamahal natin. Di ba? It makes sense. Dapat mahalin natin ang ating kapwa. Sino pa bang magmamahalan? Tayo naman lahat ay nakapanood ng Chosen. Di ba? Marahil merong iba, hindi pa. Sana may pagpatuloy natin yung panonood nun. Di ba? Nakikita natin talaga na nagkakaroon sila ng differences eh. May mga conflicts within the disciples themselves eh. One good example ay ito. Nung lumapit yung magkapatid na John at saka itong si James kay Jesus, sa isang book, yung nanay nila ang nagsalita, na ang kanilang pakiusap kay Jesus, na kung po pwede, privately sinabi nila ito na kung po pwede, pagdating mo sa kaharian mo, yung isa sa aming magkapatid upo sa kaliwa at yung isa sa kanan. Anong sabi ni Jesus sa kanila? You don't know what you are asking for. Nung malaman ito ng kanilang 10 pang mga kasamahang, mga disipulo or mga apostles, ano nangyari? Nagalit sila. They were indignant dun sa ginawa nung dalawa. Because many Bible scholars say, kasi gusto nila, dapat sila yung nandudon. So meron silang mga differences. May mga petty quarrel sila. Pero hindi nangangahulugan na hindi na po sila nagmamahalan. Because at the end of the day, they stick it out. They stuck it out dun sa kanilang paglilingkod at pagmimisyon. Now, ang pagmamahal, kapatid, sa kapwa, mananampalataya ay isang katangian talagang namumukod-tangi lamang sa atin. Kaya sabi mo ulit sa iyong katabi, mahal kita sa Panginoon. Tanong, question, anong standard ng pagmamahal na iniutos ni Jesus sa atin? Anong standard ng pagmamahal? Ang sagot dyan, kung papaano niya tayo minahal. Jesus gave Himself up. He even died for us and even death on the cross to prove to one and all, na mahal niya talaga tayo. Ang isang disipulong tunay na nagmamahal ay laging bukas ang puso,
at palad sa pagbibigay, sa pagtulong. Am I talking to somebody now? Again I say, ang isang tunay na disipulo na nagmamahal ay laging bukas ang puso at palad sa pagtulong o pagbibigay. Lagi niyang ikinoconsider ang kapakanan ng kanyang kapwa. Hindi tikom ang kanyang palad sa pagtulong. Hindi siya selfish. Hindi siya maramot. Hindi siya makasarili. Hindi siya mapagsamantala. Hindi siya dumadalo sa mga gawain ng Panginoon upang kumabig lamang. Ano ang makukuha ko? Anong makakabig ko? No! Yan ay gawain ng isang hindi patunay na disipulo. Because Jesus gave all. The Father in heaven gave His one and only Son to die for you and me so that we will never die if we accept Him. So nagbigay siya. And we can never outgive God. Pinatunayan niya muna sa atin yung ine-expect niya sa atin. You see, a true disciple who really loves looks for opportunities to give. Looks for opportunities to help, to inspire. Looks for opportunities to build and to encourage. Kahit na ikaw mismo nakakaranas ka ng panghina, panlalambot, maaaring meron kang dinadala, pero hindi mo nakakaligtaan yung pagtulong sa iba. And praise God. Kasi pag malungkot ka, may narinig akong ganitong kwento ng isang motivational speaker. Pag malungkot ka at gusto mong sumaya, maghanap ka ng isang taong malungkot, pasayahin mo siya, maya, pagkatapos niyong mag-usap, masaya ka na rin. So magtanim ka at ikaw ay aani. Ang laging iniisip ng isang tunay na disipulo ay kung paano siya makakatulong sa kanyang kapwa at sa kanyang church na kinabibilangan, na binubuo ng maraming mananampalataya, kagaya ngayon. Handang isacrifice ng isang tunay na disipulo ang kanyang time, ang kanyang talent, and even his treasure. Willing siya. Kahit na walang-wala siya, pag nakita niya talaga yung pangangailangan ng kanyang kapwang masigit ang pangangailangan sa kanya, then, without any hesitation, ibibigay niya, itutulong niya. No wonder, nung Book of Acts, mababasa natin sa chapter 2, wala isa man sa mananampalataya ang nagkulang. Even though they were heavily persecuted, they were tried, convicted, even without sin, falsely accused, just preaching the word of God, they were sent to jail, pero the church grew in numbers. Exponentially. By the day, may nadadagdag po sa church growth. Why? Kasi walang nagkukulang. Why? Kasi nagdadamayan silang lahat. Nagtutulungan talaga sila. Nakaalalay lagi doon sa mga taong nangangailangan. You can imagine this. Kung sakaling tayo bukas ang puso at bukas ang palad natin sa pagtulong at pagbibigay, kapatid, nagbubuhat na ng silya si Brother Billy, and I do believe na hindi lang isa ang bubuhatin, marami pa tayong bubuhatin kapag ka talagang ipinamumuhay natin yung ine-expect ni Jesus sa atin as His disciples. Mahalin natin ang ating kapwa. Ano ang pinakadakilang pag-ibig na itinuro sa atin ni Jesus? Nandyan pa ba kayo? Last verse na gusto kong i-share sa inyo is found in the book of John, chapter 13, verses, let me see, 34 to 35. Anong sabi niya? Tinalaki ko na yata ito kanina, no? But anyway, I'll repeat it. A new command, ang sabi ni Jesus, I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Pagtanggol natin, yung ating kapwa na naaapi, hindi ko sinasabi makipag-away kayo. Tulungan natin yung talagang nangangailangan. So ano yung pinakadakilang pag-ibig na itinuro sa atin ni Jesus? Sa John 15:13, ang sabi niya ito, listen carefully.
and listen well. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Real talk. Tingin kayo sa akin. Sinabi mo kanina sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Now, can you prove that love sa neighbor mo? Are you really willing to give up your life for the person next to you? Willing ka ba na i-sacrifice mo yung lahat-lahat mo, yung time mo, yung treasure mo, yung talent mo para sa taong yan? Mag-ingat kayo sa pagsagot. Baka, di ba? Sabi nga nila be careful what you ask for. At baka tanggapin mo yan. Di ba? So kapatid, hindi naman dito I do believe na in-expect ni Jesus na talagang mamatay tayo literally para sa kapwa natin. Pero given that opportunity, I will die for my wife, my son, my grandson, and of course, isama na natin si Gail na hindi nakatingin sa akin. Hinihintay na tawagin ko ang kanyang pangalan. Of course. Given the chance. Pero more than that, actually, naniniwala po ako na ang ine-expect sa atin ni Jesus talaga ay yung buhay na ibibigay natin sa kanila. Yung pag-abot kamay ng Panginoon. Di ba? Kumbaga, yung talagang tulong. Yun ang ginawa ni Jesus eh. And always remember this, na nung si Jesus ay bumaba mula sa langit dito sa lupa, saan siya pinanganak? Sa sabsaban? Because the innkeeper rejected him. Hindi tinanggap. There is no room in the inn. So si Jesus, the owner and creator of the universe, the Lord of all things, sin and unseen, chose to be born in a manger. At hiniram lang. A borrowed manger, and can you believe this? A borrowed womb, and a borrowed tomb. Dahil pati yung tomb niya, pahiram lang ni Joseph of Arimathea. Saan siya nag-preach one time? Sa isang borrowed boat. Ginamit niyang pulpit yung boat ni Peter. Now, God has given us this life. At gusto ng Panginoon, kapatid, kaibigan, na gamitin natin to help people who are in need. To help people who are in need of Christ. More than anything else. More than anyone else. Kailangan po nila si Jesus. Nawa, ma-open up ang mind natin as the days pass by at mag-crossover na tayo sa 2024. Nawa, magkaroon tayo talaga ng genuine na resolution, na tradition na rin ng marami. Pero this time around, gagawin natin talaga to the best of our ability with the help of the Holy Spirit na gampanan natin yung role natin na in-expect ni Jesus to go and make disciples. Go and make disciples. Sabi mo sa iyong katabi, go and make disciples. Pinatunayan po ito sa atin ni Jesus actually, yung talatang yan na binasa natin, namatay siya para tayo ay maligtas. Naway maging handa rin tayong ibigay ang ating buhay. Makinig kayong mabuti. Meaning ibigay, again, ulitin ko ito, ang time mo, ang talent mo, ang treasure mo, the 3 T's, para sa ikalalago ng ating kapwa, disipulo, not just your own. Think of the person na sinyeran mo, alagaan mo yan. Kanina, nung bumalik ako sa church, nakita ko tong si Jacel nag-aabang doon. Alam ko, nandito na si Banjo dahil nakarating na ako, bumalik lang ako sa bahay, may kinuha lang ako. Nakita ko siya doon at parang may hinintay siya. Sabi ko, may hinintay ka? Opo, classmate ko po. Yeah. Neil. Palakpakan natin sa buhay ni Neil. At sa buhay ni Jacel. Sabi ko kay Jacel, nung papasok ko sila, congratulations, Jacel. And I hope, Neil, at kung sino man po yung bago sa atin, na invited din, si Anthony, nakakailang beses na natin kasama yan. Regular na rin yan si Anthony. Invited naman po ni John Leonard. Now, why am I saying this? Kung kaya nila, kaya nyo rin. Amen? This coming year, ngayon pa lang ipag-pray nyo, ipag-fast nyo, huwag na kayong kumain sa Noche Buena, saka Medianoche. Huwag na kayong kumain mamaya, pag-fast nyo na.
Di ba? Maging plano natin at isagawa natin na tayo po'y maka-reach out ng 1, 2, 3 this coming year. Then, alagaan nyo. Sabi ko kay Jassel kaya, Jassel, alagaan mo siya. Hindi ka pa dumarating noon, nakikita pa lang kitang palapit. Jassel, alagaan mo. Disciple mo na. You will never go wrong. Sir, you will never go wrong. Mabuting kaibigan yan. Banjo, alam ko naman, hindi ka siloso no? Praise God. Anyway, I'm done. Nawa, maging willing ang lahat at available po tayo to go and make disciples para sa ikaliligtas po na mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kapamilya natin hanggang sa ngayon, hindi pa rin po sila kumikilala sa Panginoon. Hindi pa tumatanggap sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Today, this season of December, atin pong isa-celebrate ang kapanganakan ni Jesus. Ano naman ang gift mo para sa Kanya? The wise men actually gave gifts. Gifts of gold, myrrh, and frankincense. We don't have those with us. Wala tayong gold, wala tayong myrrh, wala tayong frankincense, but you have your life to give. So why don't you offer it to the Lord and be true and sincere in offering your life and everything you have to the Lord. Live to worship Him. Live to please Him. Live to follow His footsteps. Love Him. Love Him. Love Him. He will never leave you nor forsake you. God is a good God. Dearest God and Heavenly Father, we thank you, Lord, for giving your Son, Jesus, for us all. That whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Father God, we thank you for calling each one of us. Thank you, Lord, because there was the certainty that when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we have gotten the right to become children of God. We have now access to your throne room of grace and mercy. We have eternal life. And soon, very soon, we will be living with you throughout all eternity. So just like Isaiah of old, Father God, we pray to you. As you called us, we answer you, here I am. Here we are. Send us. Send us, Lord, to go and make disciples. Ito po ang aming offering sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming pledge sa iyo, Panginoon. Na for the rest of our lives, starting today, we will live to worship you. We will live to glorify your name, to praise you, my Lord, to honor your most precious and wonderful name. We thank you again. At kapatid, kaibigan, kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, this is a great time for you to decide. Later on, may be too late for you. It's so simple actually, salvation is. So kung nais mo siyang tanggapin, all you have to do is to really repent from all your sins, have a change of mind, so that the Holy Spirit can work through your life. Sabihin mo ito, nanggaling sa puso mo, sumunod ka sa akin, sincerely. Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo po ako, isang makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan ko si Jesus bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Hari, Kristo ng aking buhay. Thank you for the forgiveness of my sins, my Lord.
Thank you for the shedding of Jesus' blood on that cross of Calvary. Thank you for giving me the authority or the right to become your son, your daughter, your child. Thank you for writing my name in that book of life, which is with you in heaven. Teach me, my Lord, to be a true disciple of yours. In Jesus' name, amen, and amen, and amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Bless the name of the Holy God. Glory to God.